Question na po about the initiative. How many schools are we projecting po around NCR for the launch? Yes, ma'am. Magandang umaga po. Ito po ay nationwide po na target na isagawa ng Department of Health. Of course, sinisimulan lang po natin dito sa San Juan. But ginagawa na rin po ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Do we have the numbers po on issues sa mga mga matatasing areas na matatas yung ano po sa... Uunahin po natin yung mga mararaming kabataan na naka-enroll kasi hindi ba kakayanin ng Department of Health na mapuntahan. Subalit na dito naman po ang mga Department of Education at ang mga local government units para matulungan yung mga health assessment ng mga alis kabataan. Sir, gano'ng kalaking problem ba yung malnutrition? Kasi ang target ng DOH is reducing it from 27 to 13.5 in the next 3 years. So medyo kalahati po yung marami-rami ang kailangan i-catch up. How big of a problem is malnutrition dito sa NCR? Dito po sa NCR, hindi masyadong problema ang stunting at wasting. Subalit, base po sa latest na National Nutrition Survey, mas nagiging problema po dito sa mga highly urbanized cities ang overweight at obesity. So, of course, pareho po natin inutukan yan. May mga pockets of stunting and wasting pa rin po tayo. Pero problema po rin natin yung overweight at obesity. Bakit po yun ang problema sa urban areas? Of course, yung pong westernized lifestyle, no? Yung mga pagdami ng mga fast food natin, yung mga pinakain ng mga kabataan, yun yung nagiging dahilan ng overweight and obesity. Kasi po yung mga magulang, minsan nakupitan, di ba? Obese and overweight. Pwede niyo po ba ipaliwanag yung impacts nito sa kalusugan ng mga bata in the long run? Opo, kapag yung mga overweight at obesity po ay yun ang kadalasan ng mga risk factors, no, sa mga hypertension at diabetes. So pagtanda, paglaki ng mga ating mga kabataan na mga overweight at obese, mas nagiging prone po sila sa mga cardiovascular diseases, at saka mga high blood at saka diabetes mellitus. Based on data, sir, nakikita niyo ba na pabata ng pabata yung nadadiagnose na diabetic, pre-diabetic, hypertensive? Opo, nakikita natin dumadami na yung mga kabataan na nadadiagnose ng diabetes mellitus at saka mga hypertension. At even po yung mga nagkakaroon ng stroke at heart attack. No? Subalit, wala akong datos ngayon, pero napapansin po natin na pabata na ng pabata. Opo. Sa kabila po